Okay, welcome pong muli dito sa ating munting YouTube channel. At bago ako bumati at magpasalamat, ay gusto ko lang munang basahin ang isang katanungan ng isa nating follower o viewer, si Mores. Ang sabi niya, "Sir, tanong nga, sa ngayon, kailangan pa ba mag-apply ng gun permit pagbili ng airgun? Bala ko kasi bumili." Okay, so ating bibigyan ng linaw yan. At bago natin sagutin yan ay gusto ko lang pasalamatan ang lahat na mga viewers natin, especially yung mga nagko-comment at nagsishare ng ating mga videos, lalo tigit yung mga hindi nag-skip ng ads dahil kayo nakakatulong sa ating mga beneficiaries dahil ang ating YouTube channel ay para sa 6 na estudyante na anak ng mga single parent. Okay, at pasasalamatan ko lang yung mga nagpadala dito sa ating GCash number dahil yung ating mga estudyante ay nabigyan natin ng pambaon. At pasalamatan ko si Kamangha Maising. Nangako na magpapadala daw siya. Ngayon pa lang ay pinasasalamatan ko na ikaw, Kamangha Maising. Ayan. At lalo tigit yung mga hindi nag-skip ng ads, maraming salamat sa inyo. At doon sa mga nagpadala sa ating premier videos kagaya ni Pisa Nolimerica na yung pinadala mo ay bibili na natin ng mga school supplies para sa mga bata. Okay, at punta na tayo dito sa katanungan ito. Dito tayo, alam niyo, pag ganitong mga tanong, iniiwasan ko to dahil binabas tayo, sabi naman, hindi naman tayo abogado. Pero meron po naman tayong nababasang batas. Hindi naman po, nagbibigay lamang ako ng paalaala na para tayo ay malayo sa mga problema. Okay, so ang sabi ay sa ngayon, kailangan pa ba mag-apply ng gun permit pagbili ng air gun? Bala ko kasi bumili, sabi ni Mores. So, tingnan natin kung ano yung nakasabi sa batas. Okay, ang sabi sa Republic Act 10591, the Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, generally does not require airguns to be licensed. Hindi kailangan license ang airguns. Maliwanag, hindi na kailangan ang license. Okay, pero liliwanagin natin yan. Ulitin ko, Republic Act 10591, the Comprehensive Firearms and Ammunition Republic Act. Ito sabi, generally does not require airgun to be licensed. RA 1059, classified airsoft weapon as firearms, meaning they are not subject to the same regulation as traditional firearms. Weber, importation baka kayo ay bumili sa online, importation yan. Importation of airguns like firearms is still required an import permit from the Philippine National Police, o yung mga airsoft na replika ng tunay na baril, kinakailangan kumuha kayo ng permit pag importation na. Ang sabi, ulitin ko RA 1059, classified airsoft weapon, yung mga airsoft weapon na classified as firearms, yung kamuka, yung replika, tinatawag airsoft weapon as firearms, meaning they are not subject to the same regulation. Okay, kasi yung iba yung airgun kasi, alam na natin na airgun, kamukha nito. Alam na natin na airgun kasi may air tank. Okay. Kaya ito, alsing ko na to. Alsing ko na to para hindi man mapagkamala na to itong baril. Okay, may air tank yan. Ang sabi dito,
Ulitin ko. Generally does not require air gun. Yung air gun. Exempted na sa license yung air gun. Pero doon sa RA 1059, nasabi din, classified airsoft. Yung mga classified airsoft. Weapon as firearms. Kasi yung mga airsoft ngayon, walang pinag-iba na sa sa tunay na baril. Meaning they are not subject to the same regulation. So yung mga airsoft ay hindi kasali sa dun sa regulation ng air gun as traditional firearms, kasi yung mga air gun traditional firearms. However, importation of air guns like firearms still requires an import permit to the Philippine National Police. Okay, so yan ang sabi sa batas. Ngayon, magbasa pa tayo ng ibang batas para mas malinaw. Ang sabi dito, pero ang sabi rin sa batas, kahit ito ay hindi kailangan ng permit, ay pag ito ay ginamit natin sa crime, ito ay makakasuhan tayo ito ay magiging totoong baril pag kinasuhan. Ang sabi nung isang baser ko, gumagawa daw ako ng sarili kong batas. Ito, basahin natin. Under Republic Act, under Republic Act 1059, using an imitation firearms toy gun in a commission of crime is considered the same using the real firearms. Ayan. Pag ito ginamit natin sa commission ng crime, ito ay magiging, ang kaso nito ay totoong baril na. So, parang hindi na tayo mabas dyan kasi merong nang baba sa atin. The penalty for using imitation firearms in a crime determined by a specific crime committed, and penalties prescribed are using real firearms. So, magiging totoong baril na ito pag ginamit natin ito. Kahit ito ay hindi kailangan ng ang license, pero pag ito ginamit natin sa crime, nakadisgrasya ito, ang kaso nito ay magiging totoong firearms na. So, maliwanag. So, mag-ingat tayo. Nagbibigay lang ako sa inyo ng yung katanungan ni Rafael Malabunga, lilinawin ko lang, yung PTC natin, permit to carry, ay kahit saan yan, basta sa loob ng bansa hanggang West Philippine Sea. Pwede natin dalhin yan. Ang pwede lang humuli sa atin doon ay mga China. Pero hindi tayo hulihin doon ng ating mga otoridad. Okay? Hanggang West Philippine Sea, pwede yan. Pwede tayo magdala ng firearms basta tayo ay may permit to carry, kasi inililinaw lang niya eh. Okay, so basta may permit to carry at may license siyempre. So, hanggang West Philippine Sea, pwede yan. Maliban lang kung China ang makahuli sa atin doon, hindi na natin sagot yun. Kumbaga, sagot pa tayo ng ating batas. So, nililinaw ko lang yan. Rafael Malabunga. Okay, so, ito pa yung ibang high-powered air rifles. Ito, may mga high-powered air rifles, yung mga PCP as non-restricted firearms. Non-restricted firearms ang sabi dito. However, may pasubali the classification depends on the exact design of the air gun. A rifles manufactured to reassemble an assault rifle could be non-restricted, restricted, or prohibited depending on the exact model imitated. Okay, October 25, 2024, noong last year ito. So, ika-classified pa rin. Okay, so yung mga bumibili ng air rifle dyan, kailangan alam ninyo kung anong classification ng inyong binibiling baril. Meron dyan mga full auto, may semi-auto na air rifle. Ipa-classified ninyo kung saan naka-classified dyan. So, ayan. So ano pa? Magbasa pa tayo ng mga ibang batas kasi may mga batas. Air guns are not illegal per se. However, do they need to be registered? Ito yung tinatanong, do they need to be registered?
iparegistered na natin. Hindi kailangan ang license, pero dapat naka-registered. Ito ang sabi naman sa batas. Ito yung tinatanong. It is one-time registration fee of 200. 200 lamang ang pagpa-registered. Ipa-registered na natin. Magtanong na tayo sa mga kapulisan. 200 lifetime na yun. Valid for lifetime of the airgun. Lifetime na dun sa airgun. Hanggang masira na yung airgun mo. Covered na. 200 lamang ipapa-registered natin. So, kailangan, walang license pero dapat i-registered. Malinaw. At kung kayo ay magagawa ng ng rifles, the manufacturer of a rifle piston classified as firearms shall be under license under the issue of. Kung kayo ay magmamanufacture, ay kumuha na kayo ng license para walang gulo. Kasi merong nagmamanufacture na kino-convert ito sa sa 22. So yan. Dapat may classified as firearms. Pistol na classified as firearms. Okay? Yung mga airgun. May mga airgun kasi na classified as firearms. Meron din. So, dapat, kung bibili tayo, ay dapat, doon sa mga bibilhan natin, ay meron tayong hawak na classification. Kung ano ba yung classified as firearms ba yung ating binibili na yan. At mas maganda na iparegistered natin. 200 pesos lamang naman ang pagparegistered. Okay? One time lamang sa isang Ang sabi dito, high-powered air rifles are generally classified as non-restricted firearms. Hindi naman restricted firearms ito. Pero nga, kinakailangan nito, however, the classification depends on the exact design of the airgun. Kinakailangan may classification. Kaya kinakailangan nating iparegistered. Ilalagay sa registration kung anong classification nito. Kasi may PCP, may CO2, may spring type. Yan ang mga ng mga airgun. So, a rifle's manufacturer to reassemble an assault rifle could not be restricted, prohibited, depending on the exact model imitated. So, yan. Maliwanag. Walang license, pero dapat ipa-registered. So, yun lamang ang mababasa kong batas. At, ano pa? Ito yung mga yung mga 5 types of airgun. Ang dito ay merong spring-powered, gas piston, pre-charged pneumatic, PCP, variable pump, and CO2 airgun. Each type has unique characteristic, but all them got their names due to the way. So, ipapa-classified natin doon sa ating, ipapa-registered natin para walang question. Daladalahin man natin yan, wag lamang doon sa mga may mga lugar na hindi natin ito dapat dalhin. So, yun ang nakalagay sa batas natin. So, ang sabi nga ignorance of the law excuses no one. Dapat alam din natin ang batas. At wag natin gamitin ito sa mga crime. Pero ang sinasabi ko naman, kung tayo ay nasa loob ng ating pamamahay at tayo ay talagang nasa panganib na yung ating pamilya, lahat na ng bagay gamitin natin sa ng self-defense. Lahat ng bagay, airgun, kutsilyo, palakol, anuman ang nandun. Kung nasa panganib ng ating buhay, ay bahala na si judge kung papasa yung kung may unlawful aggression na dyan. Kasi binabas tayo sa paano ng unlawful aggression. At hindi naman nakita lamang natin sa ating bakuran ay babarilin na natin na parang manok. Kailangan po ay may unlawful aggression. Yan, binabas tayo dyan sa pag-explain natin ng unlawful aggression. Kasi hindi po pwede na tayo ay basta na lang mamamaril. Kahit pa yan ay airgun. At baka pag tayo nakabaril ng airgun ay may dala yung itak at tayo na itak pa. O may jungle bulo o may jampana ay tinalo pa tayo. So mag-ingat po tayo. So sabi dito, high-powered air rifles are generally classified
as non-restricted firearms o non-restricted firearms. However, the classification depends on the exact design. Pare-pareho naman sinasabi. A rifle manufacturer symbol. O pare-pareho naman sinasabi. Basta't ang importante dito, sa mga air ganito ha, iba yung sa mga airsoft. Iba yung sa mga airsoft kasi ang airsoft ayan ay kumbaga litrato yan ng litrato yan ng litrato, kumbaga yan ay clone, kumbaga parang clone o parang replica sa madalas ng mga tunay na baril. Kaya yan ay iba ang rules diyan sa mga So ayan, at sana may natutunan kayo dito. Hindi kinakailangan, ang sabi sa batas, hindi kinakailangan ang license, pero kinakailangan ipa-registered natin para wala tayong malinaw. Okay, kaya kung kayo ay bibili ng airgun, ipa-registered na ninyo. Ang mag-aano na niyan ay yung bibilhan na ninyo, ang mag-asikaso na niyan, yung kung saan kayo bibili. Kung sa akin kayo bumili, di ako tutulungan ko kayong magpano. Kung ako magpapagawa kayo sa akin, siyempre kukuha ko license. Paparehistro natin. Okay, so ayan. At maraming salamat sa inyong pagtangkilik ng ating YouTube channel. Sana may natutunan kayo. Importante yan, tanong na yan. At inuulit ko, mag-ingat tayo. Huwag tayong basta mamamaril na para tayong namamaril ng manok. Mahirap na yung may kaso. Mas mabuti na yung mas mahabang pasensya. Margabyado man tayo ng kaunti, magreklamo na lang tayo sa barangay. Kisa tayo ay sa naka-aksidente, ay malaking problema sa bandang huli. Madaling pasukan ng away, pero mahirap lusutan. Yan lang masasabi ko sa inyo. Maging responsible gun owner tayo. Kagaya ng palaging sinasabi ni Ordo Sipay. Okay, maging law-abiding officer. Tayo, citizen. Okay, God bless us all. Thank you very much. Hanggang sa muli natin video.